Amang may polio mula Quezon Province, iginapang ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Gumapang din paakyat ng entablado. Nakaka-proud po talaga. Kasi nga po, hindi ko po na-imagine na magkaka-with honors. Hindi ko nga rin po na-imagine na si Papa yung aakyat eh. Imbis na sa anak ko isasabit yung medal, sa akin po sinabit yung medalya. Saya ko po talaga, sir, nung araw na yun. Sa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, gumaganti din po sila. First time po si Papa ngakyat talaga sa akin. Akala ko po nga pagtatawanan po kami ng mga tao. Sobrang proud po kay Papa kasi kahit sa anong hirap pong dinadaanan niya, ginagawa niya pa rin po ng paraan para po sa amin ni Kuya. Mula sa Calawag, Quezon, handog ang medalya sa kanilang ama na literal na iginapang ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kanyang kondisyon. Hindi hadlang ang kapansanan upang dumalo ang amang ito sa graduation at moving up ceremony ng kanyang dalawang anak. Kahit pa para lang masamahan ang kanyang mga anak na tumanggap ng diploma sa stage. Bueno, Janela B. with honors. Kinailangan pa niyang gumapang. Bueno, John Mark B. with honors, RCYC awardee, graduate. Ang mga medalyang natanggap ng isa niyang anak, isinuot sa kanya. Ang dami-daming walang magulang nung time na yon, pero si Tatay Jun sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagawa niyang magpakatatay. Kinontrol ko po yung luha ko dahil baka hindi ko matawag yung mga susunod kong eskwela. Sa mga magulang na iginagapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak, para po sa inyo ang kwento ng kadakilaang ito. Nakatira sa maliit na bahay na ito si Junjun, ang kanyang mga anak na sina John Mark at Janela. At ang nanay niyang si Vilma. Si Junjun, lumpo dahil sa polio. Ayan po, ipinanganak ko ng 1978. Nung isang buwan kalahati, parang nagkaroon po siya ng lagnat. Sabi ng doktor, ay nanay, na-polio. Parang polio yung anak mo. Mula nga bata po ako, at gapang na po talaga ang ginagamit ko sa paglalakad. Hindi raw talaga akalain ni Junjun na nung araw na yon, may honors ang dalawa niyang anak. Sina John Mark na nagtapos ng senior high school at si Janela na graduate naman sa junior high school. Ang alam ko lang po talaga, kukuha kami ng diploma, magpapapicture kami sa taas. Hindi ko rin man po talaga alam na mayroon siyang award. Naiiyak and sobrang kabado po. First time po si Papa ngakyat talaga sa akin. Akala ko po nga pagtatawanan po kami ng mga tao. Nakaka-proud po talaga. Kasi nga po, hindi ko po na-imagine na magkaka-with honors. Hindi ko nga rin po na-imagine na si Papa yung aakyat eh. Imbis na sa anak ko isasabit yung medal, sa akin po sinabit yung medalya. Saya ko po talaga, sir, nung araw na yan. Kaya sabi ko, sa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, gumaganti din po sila. Ang naging susi upang matugunan ni Junjun ang nag-aalab na pagnanais ng kanyang mga anak na makapag-aral. Paggawa ng kalang de uling. Ang katuwang niya rito, si John Mark. Tuwing wala po kaming pasok, after uwian po ng school, tumutulong po kay Papa sa paghahalo ng semento at buhangin. Dahil papalit-palit siya ng pwesto, kinakaladkad ni Junjun ang kanyang mga paa. Maghapon din siyang nakabilad sa init ng araw. Kumikita po ako sa 1 linggo, pero hindi po kababaan ng 2,000 o kaya 1,500.
Bata pa lang si Junjun nung siya'y nagka-polio. 10 po kami magkakapatid, 7 po ako lang po nagkasakit na ganyan. Habang nalaki po ako, para ako naiinggit, kasi pag nakikita ko po yung mga kapatid ko na nakakapaglakad, naano ko yung buhay ko, maglakad sa karsada. Siguro 1 in 200 nagkakaroon ng sinasabi na irreversible paralysis. No? Hindi na magamot or maatrasan na pagkaparalisa. Ang polio ay isa sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases. Dahil sa kanyang kondisyon, naging masalimuot daw ang kanyang kabataan. Ang ginagamit ko pong pag ako'y napasok po, karabaw po sa school, ang ginagamit ko naman po kariton, sinasalubong naman po ako ng ibang teacher, dinadala po ako doon sa room. Naranasan ko ako'y bulihin na po, sir, nung ako'y nag-aaral na po ng elementary. Maraming beses na po ako pinatatawan. Sinasabi po sa akin, andyan na naman yung pilay. Papasok na naman, wala na naman sariling upuan. Hanggang grade 5 lang ang natapos ni Junjun. At sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po, pagbibinta ng sako ang bubuhay ko, binibili ko sa pantala ng 7 ang isa, binibinta ko po ng 9 ang isang piraso. Kinalaunan, nakilala niya si Karina. Hindi nito tunay na pangalan. Nagka-text-meet kami, hanggang sa meron na nga po kami ng isang mabuting relasyon. Ang ginusto ko lang po sa kanya, mabait. Para may pantustos sa lumalaki nilang pamilya, si Karina nagtrabaho sa Maynila. Pinayagan ko po siya. Ilang buwan na hindi ko siya makontak, pinababayaan ko po. Makalipas ang ilang buwan, si Karina muli raw nagparamdam. Tumawag po si mama kay papa, then kinausap po ako. Ang sabi niya po sa akin ay, kung gusto ko daw po sumama sa kanya, kakain daw po kami sa fast food. Tinanong ko po si mama kung kasama po si papa, hindi daw po. So hindi po ako pumayag. Tinalitaan niya ako ng ayaw na niya sa akin makisama. Sawan-sawa na daw po siya. Sa akin na lang daw po yung mga anak ko. Di na daw niya pa pakikalman. Dinamdam ko rin po ba't niya ako iniwan. Ang kutob ko, sir, may asawa na rin po. Magmula noon, mag-isa nang iginapang ni Junjun ang kanyang mga anak. Kung nandito po si mama, siguro hindi din po kami maghihirap ng ganito. Pag may kasama pong magulang yung mga kaklase ko po or nanay, nalulungkot po kasi iniisip ko na lang po na, ay, sana kasama ko din si mama sa meeting. Gusto mo bumalik pa si mama sa iyo? Siguro po na ano lang, tampo or galit po talaga kay mama, kaya ayoko na pong papatikin. Ayoko. Kung gusto ko po sana makita siya ng kapatid ko, kung babalik naman po siya is ayoko na. After all these years, kung gusto niya bumalik, ba't di siya bumalik? Kung gusto niya po kaming hanapin, is mahanap niya po talaga kami kasi hindi naman po kami umalis sa bahay namin eh. Ang ipinagpapasalamat nila, nariyan daw lagi ang kanilang Lola Vilma. Ang kanilang Lola Vilma rin daw ang madalas magsabit sa kanila ng medalya. Yan po yung kauna-unahan at kauli-uli ang akyat na naalala kong graduate ako na kasama ko si Papa. Hindi ko na rin po kaya, sir, umakit ng mga matataas na school. Okay lang po sa akin at sinanay naman po ang napunta doon sa mga anak ko. Pero sa pagtatapos ng dalawa niyang anak kamakailan, ang mga anak na raw ni Junjun ang humiling na siya na ang magsabit ng medalya sa kanila. Sobrang proud po kay Papa kasi kahit sa anong hirap pong dinadaanan niya, ginagawa niya pa rin po ng paraan para po sa amin ni Kuya. Hindi natin sila pwedeng ikahon na porke sila ay may kapansanan, hindi nila kaya ang mga bagay na nagagawa ng mga walang kapansanan. Na kung nakakaya po ng isang taong may kapansanan na makapagpatapos ng 2 anak, mag-serve sana ito ng inspiration sa ating lahat. Si Junjun, doble kayod ngayon, lalo't si John Mark, magkokolehiyo na. Habang si Janela naman, senior high school na sa susunod na pasukan.
ang plano ko po sa buhay bago po mag-college is sumideline. Doon din po kukuha ng pan-tuition ko po para sa pag-aaral ko po sa college. Dahil matagal na rin ang huling beses na nagkaroon ng family picture ang mag-ama, pinag-pictorial namin sila. Alam buhay ko ngayon, lang po ako ng paano yung ganito. Excited ka yan sa pictorial? Sobra po. Okay. Masaya. Hindi ako nakapagpag-graduate sa kanya. Ngayon siya nag-graduate. Ang municipal government ng Calawag at provincial government ng Quezon nagbigay ng bago niyang wheelchair. Nag-abot din sila ng grocery. Hindi na rin mamomroblema si Junjun sa pag-aaral ng dalawa niyang anak. Dahil nangako na rin silang sagutin pati ang college scholarship ni John Mark at Janela. At para makatulong sa kanilang pag-aaral, binigyan na rin sila ng laptop computer. Tayo-tayo na po namin matutupad ang aming pangarap dahil po sa tulong ninyo. Maraming salamat. Sobrang laking tulong na po para sa amin ito ng Kuya. Salamat po. Natupad po ang dasal ko na magkameron po ng tatlong aking anak. Tapos, matutupad na po yung kanyang mga pangarap ng pag-aaral ng college. Magkameron na po siya ng scholarship. Thank you very much po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sina John Mark at Janela, may sorpresa rin para sa kanilang ama. Isang tula ng pasasalamat at pagmamahal. Kami iyong iginapang sa harap ng karamihan. Sa kabila ng iyong kapansanan, sa kabila ng ating kahirapan. Huwag ka sanang mapagod, Papa, na kami suportahan. Sa pamamagitan ng mga medalya, susuklian ka namin ng karangalan. Pa, huwag kang mapapagod sa kakapaaral sa amin dahil hindi din kami mapapagod ni Kuya sa pag-aaral. Pa, thank you so much kasi kahit may kapansanan ka, tinaguyod mo kami, nagsusumikap ka para sa amin, nagpapakapagod. Maraming salamat. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kalbaryo. May pasan-pasang problema na tila ba kung minsan walang katapusan. Lahat tayo gumagapang. Minsan, dahan-dahan, minsan pa nga, sugatan. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo sumusuko. At sa tamang panahon, sana sabay-sabay rin tayong makapanhik sa entablado ng tagumpay, kasama ang mga mahal natin sa buhay. With honors. Ang bata mula Cebu na bagamat bulilit, sa square roots, matinik. Sige nga, check nga natin. What is the square root of 1,500? 39. 39 daw. Sakto? Perfect! Correct! Ang mga numbers po na binigay namin sa kanya ay random lang po. Square root of 3,400. 3,558. Correct! Square root of 10,000. Hala, 100 times 100 equals 100. 100 daw, sakto. Nagsusulat ako sa hangin habang pinaglipat-lipat ko yung mga number. 35. Tama. Hindi namin alam. Hindi ko naman expect magiging ganyan siya, mahilig sa math. Hindi po namin siya nakita na nag-aaral sa bahay. May pa-surprise quiz tayo mga kapuso. Ano ang square root ng mga numerong ito? Ano po yung square root ng 1,500? Sorry, hindi namin alam. Bye-bye!
Sa laki ng mga numerong ito, natural lang na marami ang mga mote. Ano po yung square root ng 3,500? Pero mani lang yan. Hindi sa isang profesor, hindi sa isang mathematician, kundi sa isang bata. What is the square root of 1,500? Round of 39. 39 daw. Sakto? Round of... Go! Perfect! Correct! Human calculator yarn. Square root of 3,400. 3,500 like 58. Go! Correct! Aba, mas tinik. Go! Perfect! Correct! Kilalanin ang 10 taong gulang na bata mula sa Cebu na pagdating sa square root, matinig. 1,750. Ang ating math genius, tigabayan ng Madridejos sa malaparaisong isla ng Bantayan sa Cebu. Ang 10 taong gulang na si Axel. Maliligo lang daw sana sa dagat si Axel noon. Di na kasi malalim yung tubig, kaya nanghingi na lang ako noon. Dito na niya nilapitan ang grupo ni na Leonard. Sabi niya, dapat may kapalit na talent. Sabi ko, marunong ako mag-square root. Hindi agad kami naniwala kasi square root yun. Sige nga, check nga natin. Square root of 10,000. 100 times 100 equals 100. 100 daw, sakto? Ano? Okay, correct, perfect. Yung mga numbers po na binigay namin sa kanya ay random lang po. Square root of 77. 8 point something. Pero dili siya ma-round off. Sa 20 math questions kay Axel, 18 po yung tama ko. Perfect! 150, 155. Natuwa ko nung binigyan ako ng 155. May pambili na ako ng bigas. Kung may isang kasamahan kami, sobrang kuripot po talaga. Napabigay po talaga kay Axel. Tingnan nga natin kung talagang halimaw sa square root itong si Axel. Sige nga. 35. Tama. Hindi namin alam. 750, 27. So far, impressive. Ang talino talaga. Napahangan niyo talaga kami. Naunahan kami nga kahit mas matatanda pa kami. Ang nanay ni Axel na si April nagtataka kung saan nakuha ng kanyang anak ang galing nito sa math, gayong lagi raw itong laman ng kalsada. Hindi po namin siya nakita na nag-aaral sa bahay. Lagi nasa laruan yan. Ang Lola Feli naman ni Axel, hindi na nagulat. Nasa lahi raw kasi talaga nila ang pagiging math tatalino. Ako at saka yung anak ko, meron talagang kakayahan nga magiging matalino. At take note, si Axel hindi raw tambay lang sa kalsada. Nag-aaral siya. Grade 4 na siya ngayon dito sa Madridejos Elementary School. Mabilis siyang makapick up at saka mabilis siyang matuto sa mga lessons namin. 8 plus 1. 9. Gusto ko ay math. Gusto ko rin maging civil engineer. Square root of 3,400. Like 58. Correct! Pero ang nagturo raw talaga ng square root kay Axel, isang turista. Doon po ako may nakita sa plaza na matanda. Tapos hiningian ko po. Tapos sabi niya, wala akong pera na dala. Tuturuan na lang kita kung paano mag-square root. Sinabihin niya ako, pareha lang na number yung equivalent para magawang square root. Doon ko po nalaman. Hanggang sa na-practicean ko na po. Hanggang sa ito na nga ang madalas niyang ibida. What is the square root of 1,500? Round of 39. 39 daw. Sakto? Go! Perfect! Correct! Maraming technique para mag-compute ng square root. Sa simpleng paraan, pwedeng isaulo mo yung mga perfect square. Yun ang pinaka-mabilis. Nagsusulat ako sa hangin habang pinaglipat-lipat ko yung mga number. Doon na ako sa plaza ng hinging pera para may pambili kami ng mga makain, pati na rin ng bigas. Yung kuya niya, hati sila, pambaon nila sa school hanggang maghapon. Pero dahil sa madalas na pamamalimos, si Axel malimit ding mag-absent sa klase. Nakaka-apekto talaga yun sa grades niya. Pag may quizzes kami, wala na siyang score. Pag present siya, medyo matamlay or natutulog dahil pagod siguro. Para masama sa loob pero walang choice kasi nakakatulong din naman yung ginagawa ni Axel. Naawa, ma'am. Mahirap kasi kami, ma'am. Kaya minsan
papa-absent ka lang sila kasi wala kami maipabaon. Pag di sila nakapasok, mag-diskarte muna kami ni lola niya para kinabukasan, makakain sila ng bago pumasok at saka pag-uwi. Ang tatay ni Axel, may iba ng pamilya. Gulay-gulay. Kapag walang pasok sa eskwela, si Axel, kasama ng kanyang lola Felin na naglalako ng gulay. Siya yung nagko-compute ng bayaran. Square root of 77. 8 point something. Pero dili siya ma-round off. Pero sa edad ni Axel, ngayon pa lang, maituturing na ba siyang math genius? Hello, welcome. Ginawa namin is the test for nonverbal intelligence for Axel. So in terms of IQ and intelligence, nasa average range yung intelligence ni Axel for the age group niya. However, we noted na iba talaga yung mathematical skill ni Axel, which is not typical for the age group. Definitely, there is a potential for acceleration. There should be a parang push ng parent and also for the school to determine if it's appropriate for Axel to take advanced courses for his age. Liwanagan po ako, papasalamat rin po ako sa Panginoon na nagbigay sa akin. Ang gagawin namin, hindi na naman siya pa-abstinent, naalagaan ko na sa pag-aral. Para maging masigasig pa si Axel sa pag-aaral, ang local government ng Madridejos, binigyan siya ng school supplies. Meron kaming ibigay sa iyo mga kaunting tulong para sa pamilya mo. Meron tayong groceries, bigas. Hindi na rin kailangan pang problemahin ni April ang pangkolehiyo ni Axel. Ang LGU kasi naghandog din ng college scholarship para sa bata. Elementary to college. Hindi lang para sa iyo, para na rin sa kapatid mo. Masaya kami kayo, kaya medyo maluwag-luwag lang ang namin. Natutuwa po. May nag-i-sponsor po sa akin. Maraming salamat po. Hanggat kaya po namin, igagapang namin silang dalawa makapagtapos. Tatapusin at ayusin ko po ang pag-aaral ko at babawasin ko na rin po ang pagtatambay ko sa kalsada. Huwag ismulin ang mga nakikita lang sa mga park o kalsada. Baka may math wizard dyan. Square root of 3,400. 3,400 ay 58. Correct! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.